po, Panginoon, sa mga ganito, sa mga pa-celebrate ng bawat isa sa amin. Muli, Panginoon, kami po ay mag-aaral, unahin namin ang mga salita. Nawa ko sa pagpupulit-pulit namin ang salita, pag may Espiritu, yung may ito, ay Diyos namin makakuwaan. Upang sa aling buhay, Panginoon, ito'y maging pag-aalingan, maging matalinuhan, kaalaman, kami haakay po namin sa araw-araw namin pagpupulit. Pagpalain niyo po ng lahat na natin ito ngayon, na nakipili at lahat ng mga salita. Sa pagpapatuloy namin ang balang ng Espiritu, maraming sa inyo. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Sabi po sa ating pag-aaralan, spiritual battle, our role in the mind. Ito po, in the mind. Pero bago po yan, tayo muna po itatapos sa science. Pero tayo teacher dito. Yung po, sige, i-flash po natin yung brain. Ayan. Pag-usapan po natin yung ating brain. Science sa science. Teacher, may tuloy ako. Ano lang, magpapakita na natin sa salit na ano lang. Siguro. Sabi ko, ano po ba yung function o yung ginagawa ng ating brain sa ating katawan? Ano po? Ano po ang function sa ating brain? Hindi ko na po para sabihin na pala kayo kung yung mga tawag dyan. Pero kung mapapansin nyo, may iba't ibang division of part ng ating brain. So, may iba't ibang function. Ano po? So, dito sa bahagi ko, nakita yung parang kulay green. Ang function nito ay movement, ayan sa continuous nyo, thinking, initiation, reasoning, ayan, judgment. So, dito nangyayari yun, yung bagay na yun. Yan dito sa bahagi ito. Behavior or emotion, so yan yung nagpa-function sa brain natin, no? Sa part na to. Sa memory, sa pagsasalita, speaking, yan. Dito naman sa part nito, sa bahaging taas, para kung tawagan lang buo kayo, lumol dito. So ano po yung function nun? Sabi ko, knowing the right from the left. Ayan, kaya alam niyo yung right and left. Ayan. Sensation, ayan yung function niya, yung kung babasa tayo, reading, body orientation, and sensory discrimination. Ayan. Dito naman sa bahagi baba, so tatlo yung kulay na yan. Ano, ito yung dito naman. Ayan, makikita nyo. Ayan, no? Understanding language, dito sa bahagi yun. Tapos, hindi nangyayari kung paano tayo, yung ating behavior, yung pag-uugali. Lakas ng echo. Tapos, memory. Ayan, ang function niya din, kaya tayo nakakarinig. So, kung narinig ng tenga natin, siyempre, ina-adapt ng ating brain. So, doon sa bahagi yung kulay red. Tapos, dito naman sa bahagi ito, ayun po yung tinatawag na occipital lobe. Ayan po yung vision, kaya tayo, iba, yung nakikita tayo. So, kung ano yung nakikita, yun yung sinasabi ng ating brain. Ayan yung visual perception and visual interpretation. So, may bahaging baba naman, yan yung balance, coordination, fine muscle control. Ayan, ito naman yung consciousness. Ayan, dito sa bahagi ito. Ayan, dito nangyayari yung consciousness natin, yung breathing, pumapasok yung hangin, yung oxygen, blood pressure, heartbeat. So, ayan, yung po yun. So, nakita niyo po kung gano'ng kadami yung function ng brain natin sa katawan. So, kung gano'ng mahalaga yung brain na yan sa katawan. So, nakita niyo po, no? May isang brain pala, may iba't ibang bahagi pa yan, at titignan niyo yung mga color. So, meron pa siyang mga iba't ibang function sa ating katawan. So, ibig sabihin pala, kung sa katawan natin, kung mayroong mga bagay, kung may mga masama nangyari, so meron tayong mga encounter na ganyan, na aksidente, maaaring yung bahagi ng kanyang brain dito ay natamaan. So, kaya yung iba, hindi makalakad ayos, o yung iba, nagiging bedridden, o yung iba, wala nang kaya ng magsalita. Yung iba naman, may mga bagay na nababago. Ano po? Doon sa kanilang kinikilos at pati sa kanilang paningin. So, ganun kalaki yung function nitong brain natin sa ating katawan. So, nakita niyo na po kung gano'ng importante itong brain na to sa ating katawan. Ayan. So, ano po ba ang brain? Ayan, teacher ko sa science as a teacher. Sabi po, what is the brain? Ayan. The brain, o ito yung utak. Ito po yung gusto natin sa baka. Dahil ito po sabi, ito po ay low cholesterol. So, kasi itong kainin ng matatanda, kaya hindi siya, mabuti siya, healthy siya, yung utak ng
Doon sa yung bone marrow ang tawagin. Sabi, what is the brain? The brain is a complex organ that controls our thought, memory, emotion, pakinggan yung mga touch, motor skills. So, yun yung binanggit natin, yung nakita natin sa function niya. Vision, breathing, temperature, hunger. Kapag gutom ka na, yung nagsasabi na gutom ka na. Ayan, and every process that regulates our body. Diba? So, ganun po, yan po yung ginagampanan ng brain. Napakagaling ng ating Diyos. Diba? Kasi alam ng Panginoon kung ano yung bahagi na dapat i-bless niya doon sa brain na yon para makagawa tayo ng ayos. Ano po? So, yun po yung ibig sabihin ng brain. Ngayon, tatapon na po tayo ngayon sa Philippians chapter 4, verse 8 to 9. Ito po yung last na nag-share ko sa itong verse na to. Ano po? Eh, basahin po natin. So, bakit ko po pinakita yun po? Yung picture ng brain na yun. May kinalaman po yun kasi pag-aaralan natin is tungkol sa mind. Tungkol sa isip. Pag sinabing mind, brain yun eh. Di ba? Naandoon yung ating mga kaisipan sa brain. Dito gumagawa yung kaisipan sa brain. So, sabi po sa Philippians, chapter 4, verse 8 to 9, bilang pagtatapos, sabi mo ni Pablo, bilang pagtatapos mga kapatid, lagi ninyong isa-isip, ang mga bagay na karapat-dapat at kapuri-puri, mga bagay na totoo, marangal, matuwid, malinis, kaibig-ibig at kaganang-ganang. Verse 9, isagawa. Gawin natin, isagawa ninyo ang lahat ng inyong natututunan. Tinanggap, hindi lang natutunan ha, tinanggap, narinig, at nakita sa akin. Sabi ni Pablo, sa gayon, ano po mangyayari kapag ginawa natin yan? Tinanggap natin yung ating narinig, natin nakita. Sa gayon, sa inyo ang Diyos na nagbibigay ng kapayapaan. Ayan. So, ibig sabihin ba, malaki po ang kinalaman po ng ating ito mga bagay na to, nasabi ng Diyos, sinuturuan tayo ni Pablo, ito isipin nyo. Kasi kapag yun ang mga bagay na inisip nyo, magbibigay yan sa inyo ng kapayapaan. Ayan. Magbibigay yan sa atin ng kapayapaan. Saan ba nagagaling ng stress? Ano po? Saan po nagagaling ng stress? Sa pag-iisip. Ano pa tama po ba? Ito nagagaling ano po? So sabi po, spiritual, ito po yung title ng pag-aaralan natin, spiritual battle won in the mind. So, ibig sabihin pala, sa kaisipan pala, dito pa lang sa ating mga iniisip, pwede na natin ipanalo yung ating battle sa buhay, battle dito sa isipan. Kasi, from time to time, maraming battle dito sa isip eh. Ano po, maraming battle, lalo na yung worry. Battle mo yon na nag-worry ka sa kinabukasan ng mga anak mo,